Nang pinayagan na ni Marcos Jr. at ginamit na nila Romualdez at Saldico si Trillanes at ng Tuwadcom, siya na pala ang consultant at liaison para sa special operations na illegal at bogus ng ICC sa Pilipinas. Kung bago ka lang dito sa NTPH, maaari bang makahingi ng isang like at subscribe? At huwag kalimutan pindutin ang notification bell para ma-notify kapag may ganito tayong upload. Salamat kabayan! Bakit po ibinubulgar namin ang illegal, pataksil at paglabag sa saligang batas na pagpayag ng Pangulong Marcos Jr., nila Speaker Martin Romualdez at nila Ginoong Saldico na nag-facilitate ng pagpasok ng mga bogus at illegal na mga investigators ng International Criminal Court at the height of Typhoon Christine na nanalasa at nanalanta ng malaking pinsala sa ating mga kababayan. Kay Rick, sandali, putulin lang kita. Mga foreigner pala ito. Yes. Kasi mga investigators yan ng ICC. Ng ICC. But to think, Sir Co-op and Brother PL, ICC has no legal entity in our country. They are bogus. Bakit? March 2018 po ay kumalas na ang Philippine government at ang buong sambayan ng Pilipino sa ICC. Therefore, wala na tayong international treaty obligation sa ICC or International Criminal Court. Ang pagpunta nila at paglunsad ng investigasyon against former President Rodrigo Duterte, ang panghihimasok nila sa ating soberanya at integridad ng ating bansa, mas malala pa ito kung ikukumpara sa konflikto ng ating mga exclusive economic zone claims sa China. Kasi sa China, ang pinag-uusapan natin ay ang mga tunggalian o konflikto sa exclusive economic zone. Hindi naman sinasakop ng China ang direktang teritoryo ng Pilipinas. Subalit dito sa ICC, direktang pumasok, direktang nanghimasok, at direktang nakialam sa ating pangloob na proseso ng ating mga judicial and legal processes. Therefore, ito ay isang paglabag sa saligang batas. Kasi hindi pwedeng manghimasok ang International Criminal Court investigators tungkol sa mga drug war na ito na ginagawa ng nilang tungtungan para atakihin si Pangulong Duterte, si former President Rodrigo Duterte, si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, and former officials ng gobyerno ni Pangulong Duterte sapagkat they are a bogus entity. Therefore, it is an interventionist na pamamaraan na Brother Kapiel. Bakit nila pinagpipilitan makapasok ang ICC? Sapagkat gagamitin ni Marcos Jr. at nila Martin Romualdez ang ICC bilang instrumento na ipitin at sirain sa political sphere at the same time ipitin sa legal aspects. Kunwari, ang mga Duterte sa pagkukunwaring gusto nilang dalhin ang hustisya o katarungan sa supposedly sinasabi nila ng Marcos government at ng mga alipores niya na mga nabiktima ng war on drugs ni Pangulong Duterte. But there is a very serious question there. Bakit? Wala bang functional court sa Pilipinas? Meron. Yun. Bakit hindi ba gumagana ang legal at judicial processes sa Pilipinas? Gumagana. Pero, Eric, alam naman natin na walang jurisdiction ng ICC sa bansa. Correct. Pero bakit nila pinagpipilitan pa? Yun. Sapagkat inahabol nila na bago maupo ang panibagong administrasyon ni Donald Trump sa Amerika, ay mailusot nila ang illegal at pangingialam nila sapagkat ang Estados Unidos, lalo na si Donald Trump, they do not recognize yung American government and the American people, majority of them, do not recognize the highly politicized ICC. So ngayon, pa-exit na ang Biden administration na BFF. Very best friends sila ni Marcos at nila Romualdez. Ngayon, magbabago ang foreign policy relations ng Amerika, including sa Pilipinas, na isa sa major area of concern in foreign policy and foreign relations ng Amerika. Therefore, ang pangingialam ng ICC upang gamitin sa political persecution against kay former President Duterte ay hindi yan papayagan ni Donald Trump na ang isang bogus entity na ICC ay gamitin upang magkaroon ng political na kaguluhan sa bansang Pilipinas. So, ito na nga, nanalo na nga si Trump. Pa-exit na si Biden. So, malabong-malabo na
na matutuloy ang investigasyon ng ICC sa bansa. Correct. O kung meron mang ginagawa na sila ngayon na investigasyon, maaaring mapuputol at matitigil na. Yes, sapagkat kung ipipilit ng gobyerno ni Marcos Jr. itong pataksil, palihim, patago, at patraidor na pagpapasok ng International Criminal Court and their instrumentality sa ating bansa, magkakaroon ng kaguluhan politikal. Hindi yan papayagan ni Trump na magkaroon ng hidwaan pampolitika na magkakaroon ng destabilization in the internal political situation of the country just because ang isang bogus entity like ICC ay ginagamit ng isang nakaupong administrasyon na gustong durugin o unjustly and unfairly ang kanyang political enemies. So, at ang ICC ay may record na ginagamit ito for political persecution doon sa mga kalaban ng mga gobyernong nakaupo laban sa political enemies nila. Exactly the way we are seeing things right now na hinahabol nila Marcos at nila Romualdez na mawawasak nila ang Duterte political group by using the ICC as their ploy and scheme in the guise of bringing justice doon daw sa sinasabi nilang mga victims of war on drugs ni Duterte. So maliwanag ka, Eric, eto, nalaman natin mula sa iyo kanina sa live mo sa Facebook, nabanggit na rin ni Maharlika at dito dagdag sa channel ko na nagtutuloy-tuloy pala talaga itong ICC. So maliwanag na malaking pagtatraidor ang nagawa ni Marcos Bangag kay dating Pangulong Duterte. That is exactly what is happening right now. Mantakin mo itinago nila sa kaalaman ng sambayan ng Pilipino. Ang sinasabi niya, previous months or previous year, na hindi siya makikipag-cooperate sa International Criminal Court. Makatlong beses niya sinabi yun. 3 times, naalala ko. And it was all made as public statements. Ang mga statement May na yun, media. May media. Ngayon, bakit nasa Maidas Hotel na pagmamayari ni Saldico, Naku po, doon nagtatago? nasaan yung Maidas Hotel Manda? Dito yan sa may Pasay yata, sa Maynila. Magandang hotel yan? Oo, malapalasyo daw ang accommodation Pagmamayari, ni Saldico. At talaga? kausap ko ang dating empleyado niya dyan. Ganyan kayaman si Saldico? Yes. Saan galing yung pera niya? Yun ang dapat maimbestigahan ng Utang. ating mamamayang Pilipino. Unexplained wealth yan posible. Naku. At posible yan ay hindi tumutugma sa totoong income niya. Dapat matanong ng taong bayan yan. Malabo. At ganun din kay Speaker Martin Romualdez na ngayon inaakusahan, mga kababayan, ng bribery case sa Amerika sa kanyang pangingialam sa Okada conflict. May kaso daw yan eh. Sa Okada conflict. Dahil ang negosasyon na ganap sa Amerika at ang broker para sa pag-take over na very questionable sa Okada conflict sa casino sa Okada, si Martin Romualdez. Ngayon sila din ang involved sa pagpasok ng mga ICC investigators. Abangan nyo I will not mention the names, but I was given the go signal by the source na pwede kong i-share kay Brother Pambansang Loyal at kay Sir Co-op para sila na mismo mamaya mag-scoop. Yan. At ito ay bahagi ng kanilang pagpoprotekta sa national sovereignty kung bakit dapat itong mga banyagang entities na ito na mga dayuhan na pumasok sa ating bansa ay maibunyag sa mamamayang Pilipino. Tatlong issue yun Brother Sir Co-op and Brother Kapiel. Number 1, ang ICC bogus entity. Wala tayong obligasyon sa ilalim ng anumang international treaty, agreement, or saligang batas. Hindi dapat sila makialam sa pangloob na usapin, judicial, legal, and other processes. Number 2, ang mga investigators ng mga banyaga at dayuhan, illegal at bogus ang kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Sapagkat sa kasagsagan ng bagyong Christine, ay naghakot sila ng mga resource persons at naghahakot mga Communist Party of the Philippines Urban Operatives, New People's Army supporters. Si Sunny Trillanes tinuturo din. At iba pang mga involved. At mamaya, makikita nyo ang pattern of conspiracy. Ang nag-facilitate, nagbigay ng hotel, resources, suporta, ay ang pangalan, Martin Romualdez. Pero hindi ko pwede ipakita yung conversation? Hindi na. Hindi na? Pwede mo basahin. Basahin ko na lang. I-minus mo lang yung pangalan ng source. Ganon din kay Sir Co. You can share it. You can have a breaking news about that para makita ng Pero yung pangalan ng mga passport ng mga banyaga na taga ICC, pwede ko sabihin? Oo, kasi yan ay dapat public records. Oo. Because they come over to the country, hindi sila mga turista, kundi mga manghihimasok na mga banyaga at dayuhan na entities that they should be subject to public scrutiny. So paano ngayon yan kay Eric?
Trump na nga ang presidente, matutuloy pa kaya yan? Investigasyon nila? Malaking bagay yon na nagbago ang namumuno ng pamahalaan o administrasyon sa Estados Unidos sapagkat alam natin na si Trump hindi niya pinapayagan yung mga highly politicized international instruments like the ICC or the International Criminal Court na gamitin para mag-udyok ng hidwaan politikal sa mga bansang karelasyon ng Amerika like the Philippines. Magbabago talaga yan. Kagaya ng pagbabago, posible, na hindi rin susuportahan ni Donald Trump ang tapang-tapangan at digma-digmaan at kiskisa na policy ni Marcos sa China. Kasi gusto nga ni Trump idigil ang mga digmaan at ayaw ni Donald Trump na ang American government and the American lipunang Amerikano ay gamitin ang pondo nila para sa pag-udyok at pagpondo ng digmaan. Gusto niya ipatigil ito. Hindi niya papayagan na magpapatuloy ang $50 billion taon-taon na binubuhos nila sa Ukraine laban sa Russia. So matitigil din ang Pilipinas. The same way sa Middle East na possible ma-pull out yung mga EDCA site na yan. Possibly na mag-collapse ang EDCA sites na ito kung hindi na pag-ilalanin ni Trump ang prioridad ng digma-digmaan. Kasi gusto ni Trump nag-uusap ang mga bansa. So halimbawa, ang China, nakikipag-usap yan sa Vietnam, Malaysia, Indonesia, and other countries na may claims sa West Philippine Sea or China Sea. So, ibig sabihin, doon tayo papunta. O bakit nagsarado ang gobyerno ni Marcos tungkol dyan? Pangalawa, ayaw ni Trump na ang ICC makikialam sa mga pangloob na usapin because even the American government, they are not part of ICC. Hindi naman sila member din. Yes, hindi sila member ng International Criminal Court. Therefore, it is already obvious na itong minadali 2 weeks ago na minadali nila na papasokin nila Marcos, Romualdez at Saldico, ang mga ICC bogus investigators ay upang malusutan nila na baka sakaling malusot nila at matapos ito bago umupo ang bagong administrasyon ni Donald Trump sa Amerika. Pero nabulgar natin. Kaya natin ibinubunyag ito because this is a national interest. This is no longer about Rodrigo Duterte. Grabe yung kasinungalingan nila kay Rick. Yes. Sinasabi nila noon na hindi daw papasok ang ICC, walang jurisdiction ng Pilipinas. Pero ito na nalaman natin na palihim na umaatake na patalikod sa dating Pangulo. At may sinasabi ang inyong mga viewers. Ito, bukuhon na daw. Bukuhon means ibulgar na. Ibulgar na. Mamaya, bantayin nyo. Abangan nyo. Ito ang tanong kanina ng isang nag-comment. Ang sabi, maaari ba daw maging ground for impeachment kay Marcos itong ginagawa niyang pagpapapasok sa ICC, hindi na hindi naman tayo membro ng ICC. Technically pwede. But politically and in reality, mahirap. Kaya nga inupo niya at pinakasabwat niya sina Martin Romualdez at Saldico para kontrolin ang House of Representatives because all impeachment complaints will emanate from the House of Representatives. Doon manggagaling. So, sabi ko technically pwede. Pero in reality and politically, mahirap. Dahil walang mag-i-endorse. Kung may mag-endorse man, hindi makakakuha ng 2/3 votes of endorsement. Okay. Or 50% votes. Saan ginaganap ang botohan? Sa loob ng House. Kamara. Tapos ang trial sa nasa kanila. Senate. Nasa kanila ang baraha. Exactly. Pero may nakalimutan sila. There is a so-called public opinion. Ayun. At ito yung ginagawa natin, Sir Co-op at pambansang lawyer. Ayun. The court of public opinion is powerful than the impeachment trial or impeachment court. So, ang impeachment court will be the Senate. The impeachment complaint will emanate from the House. Yan ang gusto nilang gawin kay Inday Sara Duterte bago mag-start ang campaign period, first week of February for national position, including sa party list. Kaya minamadali ng tuwadcom ni Romualdez with consent ni Marcos na ipa-impeach si Sara Duterte. Ang problema nila, mukhang hindi interesado ang mayoriya ng senador na mag-convene ng impeachment court. Kasi pa-December na, magbe-break na. At mag-iisang taon na rin kami, anniversary ng aming pagkakakulong, Ma'am Lorraine Badoy, dito sa abusado sa Kamara. At mga nagjudyos-diyosan at nag-ahari-arian sa tangkal. Na mga nagpapakilalang House of or congressmen or mga representante sa House of Representatives. Sa tangkal na mga buhaya. Tangkal ng mga tuwad ko.
Kwadra ng mga buhaya. Pangatlong point ko dito kay Brother Capi at kay Sir Co. Ang issue dito sa pagbubulgar namin kung bakit kailangan mabuksan ang kaisipan ng mamamayan regardless of their political colors or political affiliations and beyond the Duterte issue. Ang panghihimasok ng pataraydor at pataksil ng mga bogus na dayuhan na nagkukunwari silang mga investigators but they are intervening in the process of our internal national policy and programs, including internal judicial processes natin. At pangiinsulto sa korte at mga prosesong legal ay issue ito ng buong sambayan ng Pilipino beyond the Duterte. Kuha niyo mga kababayan. Hindi kong sabihin pambansang loyal at Brother Sir Co-op, regardless kung si Duterte ang tinatarget o si Bongo o si Bato de la Rosa or sino pa man, the fact that the government of Marcos Jr. illegally, treacherously, and pailalim at palihim na nakipagsabwatan sa mga pwersa ng mga ICC na mga dayuhan, sa mga komunistang teroristang urban operatives, at sa mga politikong oportunista kagaya nila Trillanes, at the back of the knowledge of the Filipino people, and most likely using public resources, mga kababayan, without the knowledge of the Filipino people, this is a height of betrayal of public trust. The issue here is betrayal of public trust. Number 2, pagsisinungaling. Nagsinungaling si Marcos Jr. at sina Martin Romualdez at Saldico at may pananagutan sila sa taong bayan. Ibunyag dapat nila at ilantad saan nanggaling ang pondo. Yan. Saan nanggaling ang otoridad nila. Gano'ng kalaki ang pondo? Gano'ng kalaki ang pondong ginamit. Gano'ng nakatagal sila dito. Yan. Sino-sino ang mga taong na-involve. Kasi ang nagdadala ng mga tao, mga komunista, ang mga ginagamit na resource persons, mga communist terrorist group, like ang NUPL. Yung mga foreigner na yon? Ang mga kinokontak nila, mga associated na mga complainants and organizations sa komunistang grupo. So, kaya pala malambot sila ngayon sa mga... Yes, exactly. So, yan po ay isang mataas na antas ng pagtataksil sa interes ng taong bayan. At nagpapasalamat tayo that there are independent bloggers and independent media sources like Pambansang Loyal, Sir Co-op, Miss Maharlika, and then kanina tumawag din sa akin si Mr. Beethoven Crasco sa Canada. Leader naman ito ng Maisog Canada at leader ng Filipino Canadian community, babata ko sa Iloilo. Ito rin ang topic nila ngayon. Imbis na unahin ang libo-libo na sinalanta at biniktima ng bagyo at ilang daang namatay sa bagyong Christine, habang nananalasa ang bagyo sa ating bansa, sinasamantala ang pundo ng bayan, pinagtataksilan ng mamamayan, at ang taong bayan ngayon. Saan ginagamit? Ang pundo na ginamit, malamang pundo ng mamamayan, samantalang gutom, lamig, patay ang mga taong mamamayan sa bagyong Christine, at pakamot-kamot ng ulo si Marcos Jr. Tanga-tanga na lang siya. Oo, sabi niya, hindi niya alam anong gagawin, ha? Yun pala pumasok. Klaruhin ko lang, ha? Yung sinasabi mo na ginagamit lang pondo ng bayan, dito yun sa mga ICC pumasok sa bansa. At patago at palihim. Kasalukuyang tumatama si Christine, sila naman nag-iimbestiga. Yes. Yun, malinaw. At ito ay isang malinaw na pakikipagsabwatan na ang layunin ay pagtaksilan ang mamamayan. So, while the people are being ravaged by typhoon, they are also being, sorry for the word, they are also being fucked up by their own government. So, pardon for the word, no? That's the truth. Sila po ay kinakatay, ginugurgor ng sariling gobyernong ito. Samantalang hinahagupit at hinahambalo sila ng kalamidad ng bagyong Christine. How disastrous can we have a government like this? Kayo na pong sumagot, taong bayan. Hindi kami pwedeng manahimik dito. Sapagkat ito po ay isang bagay na dapat maibunyag sa inyo. At ako po'y naninindigan sa inyo, the evidence right now and the information are being shared with Sir Co-op and Brother Pambansang Loyal. Abangan nyo po sila mamayang gabi after dinner. Sila na bahala, kasi linggo man ngayon, kayo na bahala mag-break in ng mga pangalan. Maidas Hotel, pagmamayari yan ni Saldico. Teka, sandali. Diyan sila nagtago. Kaya Rick, yung mga conversation, pwede kong basahin yun? Basahin mo. Minus the name of the source. Itago ko lang yung pangalan ng source. Tapos, may nabasa ako dito, partial lang muna, mamaya na yung final,
nabasa ko na nadawit dito ang pangalan ni Trillanes. Trillanes. Gaano kalaki ang papel niya dito? Bakit? Kaya pala ang dami niyang alam tungkol sa ICC na yan. Lumalabas kasi na from the very start, nang pinayagan na ni Marcos Jr. at ginamit na nila Romualdez at Saldico si Trillanes at ng Tuwadcom, siya na pala ang consultant at liaison para sa special operations na illegal at bogus ng ICC sa Pilipinas. Pero may minabanggit si Inday Sara doon sa, hindi ko alam kung sa press briefing niya ba yun or doon sa ambos interview niya na bakit daw hindi matuloy-tuloy ang ICC na yan, pero pinigilan niya mismo yung sarili niya na wag muna sabihin, kumbaga, tsaka na daw yun kasi uupuan daw nila. Ibig sabihin, uupuan, mahaba-habang discussion yun. Oh, sa palagay mo, ano kaya yun? Bakit hindi matuloy-tuloy yung tungkol sa ICC na Kasi yan? nagdedebate pa sila Marcos kung papasukin na ang ICC ng patago o ibubunyag sa taong bayan. Ayun. Ngayon, nagkaroon sila ng pagkakataon, dalawa. Busy ang buong bayan sa paghahanap ng pwedeng takbuhan para hindi mapuruhan ang mamamayan sa Bagyong Christine, may kalamidad. At busy ang lahat sa pagsubaybay sa magaganap na US elections. So at the back of these big events at mga napakaseryosong kalagayan, isiningit ang bogus, illegal at patraidor na ICC investigators na pumasok sa ating bansa. Pero ito magandang tanong kay Eric. Hindi natin pwedeng sabihin yung source natin, ano? Kailan lang mo ito nalaman na ganito na pala ang gawa nila? I think pinadala sa akin yan 3 days ago lang. Okay. So press ka pa. Oo. Hindi ko muna ginawa ang pagbubunyag kaagad. Nagkaroon lang ako ng initial broadcast yung sinasabi mo dahil nang-konsulta ako sa abogado. Ang sabi ng mga lawyers, you can discuss it. This is a public and national interest. Wag lang sabihin yung source. Source. Wag ay pakita ang conversation. Basahin. Basahin pwede. At sino mga entities na involved. Yun. Doon sa yung mga passport, yung mga passport na yon. And we are inviting Saldico, Martin Romualdez and Sunny Trillanes to speak out. And speak up. Malabo yan. Oo. Ano ba ang katotohanan nito? Kung hindi ito totoo, di-explain nyo sa taong bayan. But it's too hard not to believe. Mahirap hindi paniwalaan, Brother Serco, pambansang loyal, sapagkat yung data at yung lawak at lalim ng impormasyon tumutugma doon sa katotohanan or relevance of circumstances. Maidas Hotel ba yun? Maidas Hotel tsaka Raffles Hotel. Dalawa. Raffles. Ang Raffles niya, R-A-F-F-L-E-S. Ang isa, Maidas. Ang Maidas confirmed na kay Saldico. Kay Saldico. So, ang mga escorts nila, nagtatanong ang taong bayan, security forces. Most likely PNP. Wow. Na naka-civilian. Para maging tanga. Tapos may shopping spree. Wow. Malapalasyo at malahari ang binigay na accommodation. So mga kababayan, tanong dito sa channel ni Sir Co-op at ni Brother Pambansang Loyal, saan galing ang pondo? Naghihikahos, gutom, nagkamatayan ang mga Pilipino. Milyong-milyong Pilipino hindi makaagapay sa buhay nila. Nagugutom, naghihikahos at sinasalanta ng bagyo at baha at mga pagguho ng lupa. At dagastusan ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez, si Saldico, ang luho at gusto ni Trillanes na pumasok ang mga bogus at illegal na investigador ng isang bogus entity na International Criminal Court. Saan ang sense of justice dyan para sa Pilipino? Kaya Eric, tanong ko, sino kaya talaga ang merong idea nito na papasokin ng ICC kahit na alam nating wala naman silang jurisdiction? Ha? Most likely, Pambansang Loyal and Brother Sir Co-op, si Trillanes. Yan, sabi ko Kasi na eh. mukhang pinagkakakitaan niya. Sabi ko na eh. Ito yung kanyang bagong business. So kumbaga special ops. siya ang nangliligaw sa Administrasyong Marcos. At siya ang nagiging special operator. O ibig sabihin, tirador. So humihingi siya ng ng pondo. Tirador. Humihingi siya ng pondo. Exactly. The way nawala ang Scarborough Shoal, itinuro siya ni Senator Juan Ponce Enrile dahil sa kanyang mga bugos at mga patraidor na negosasyon sa China. Ayun. At ngayon, nang magkaroon ng hassle, he did not stand up to own So up to his mistakes. ang tawag doon kay Eric, bayaran.
ang Bayarang tirador. operador. Yan. Or in other words, mercenary. Mercenary. Yung Maganda. Mas maganda pa nga. Walang prinsipyo, Oo. pera-pera lang. Pero bayaran yan eh. At kung sa politika, oportunista. Walang pinagkaiba kay Risa Hontiveros. Oo. Na ikinapital niya si Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Oo. Kunwari against siya sa abuses against children and women. Pero yung pinagtitirgas at pinagsasakta ng pulis na kabataan at kababaihan, dito sa Kingdom of Jesus Christ, tahimik siya. Ang pinag-rape ng mga NPA commanders na kabataan at kababaihan, tahimik siya. At kasabwat pa nila ang worst dito, ang mga komunistang terorista, ay nagsama-sama sila. This is the worst na nakita nating conspiratorial actions and betrayal of public trust that a government can go the way it is being done now kay Marcos Jr. Number 18 po ang aming ipanaw sambayanan party list sa balota. Lalabanan natin ang mga komunistang teroristang kamatayan party list nila at ang mga bulok na politikong nag-aabuso sa pundo at kapangyarihan. Isang agenda natin, buksan ang liquidation ng totoo, hindi liquidation by certification. Sa loob ng Kongreso, by the billions po yan. Both Senate and House. Ayaw nyo naman nilang buksan eh. Pag ayaw nila, i-demand natin araw-araw yan. At kami ang mangunguna sa ipanaw sambayanan na there will be no liquidation by certification. At lahat ng pondo at budgeting ng Congress, kung binubusisi nyo ang budget ng Office of the Vice President, why not busisiin din natin anong budget ng Kongreso, ng bawat congressman at ng mga senador? Bakit hindi nyo binubusisi ang mahigit 4 billion pesos na confidential intelligence fund ni Marcos? Siya ang may pinakamalaki. Kay Inday Sara, 125 million lang. Kung ano-anong mga intriga at malisyosong ataking ginawa nyo. Hindi nyo ba tinanong saan napunta ang almost 5 billion pesos na confidential in intelligence fund ni Marcos? Why not ask about that? To be fair. At pati ang mga House of Representatives at iba pang agencies of government, mayroon din. Totoo. Huwag po tayong maging ipokrito. Billion pa nga sa kanila. Ito rin. Bakit hindi nyo iniimbestigahan? Ang nangyaring mga nabulgar na walang mga iron bar frames, walang kabilyada, ang mga tulay sa Bicol, winash out ng baha. Walang bakal. Walang bakal. So, sino ang kumatay ng pondo nito sa flood control? By 1.3 trillion pesos sa General Appropriations Act 2023 and 2024, ang flood control project 1.3 trillion pesos. Ito na bulgar, wash out sa baha. Ibig sabihin, kinatay ng mga kurakot na politiko. Bakit hindi ito inimbestigahan? Hindi nyo inimbestigahan itong impormasyon na binubulgar namin ngayon. Bakit nakapasok at gumawa ng mga illegal at bogus na investigation ang International Criminal Court investigators dito sa bansa natin? Bakit ninyo ipatawag si Marcos? Bakit ninyo imbestigahan si Martin Romualdez, si Saldico, si Sonny Trillanes? Why are they above the law? Why are they allowed to do betrayal of public trust? And why are they allowed to do such kind of travesty o paglapastangan at pag-abuso sa karapatan at kalayaan ng ating mamamayan na hindi dapat panghimasukan ng mga dayuhang entities? May nagtatanong kasi kay Eric kung ano daw ang reaction mo doon sa sinabi ng ating Pangulo na maubos na daw yung pondo, kaya QRF na lang. Pag sinabi kasing QRF, contingency fund lang. Ibig sabihin wala na ang substantial fund. Sa ilalim ng ating batas, from the national down to the local government units, dapat minimum 5% ng overall budget ay nakatalaga para sa calamity fund. Sa atin, as early as August, wala nang pondo ang gobyerno. Kaya nagbebenta ng reserve gold. Kaya kinukubra nila ang 90 billion sa PhilHealth. Bakit ayaw nilang sabihin kung saan napunta yung pinagbentahan ng ginto? Kasi tapos tanong sila ng tanong sa 125 million na confidential fund ni Inday. Na kaya namang ipinaliwanag. At wala namang sinasabi ang kawa na illegal. Klaro na eh. Nilalaro na ng nakuha na wala namang korupsyon. Wala, At klaro naman nga kung may reklamo sila, they go to court. Yan. Bakit pa ulit-ulit? Even kay Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong sa Senado, di ba? Kung mayroon mang pagkakamali o tagumpay o mga naganap sa war on drugs during my time, it's on me. Inaako niya ang legal and all other accountabilities. At sabi niya, mag-file kayo ng kaso
bring out the cases, bring out the testimonies and evidences, bring out the complainants. Give them legal services. Ano pa ang gusto mong gawin, Martin Romualdez, Saldico, Benny Abante, ang pastor-pastura na Tulukway na to. At pati na rin itong si Chis Escudero sumama pa. Mag-file kayo ng kaso, sabi ni Tatay Digong. Ano sabi pala ni Chis? Hindi ko alam. Sabi niya, kailangan mag-file ng kaso laban kay Duterte. Do it! Sabi ni Digong, do it! But to bring the ICC, which is a bogus entity, at pataksil niyong papasukin ang mga investigators nila, ay mali yun. Mali, Kasi mali. buhay at operational ang judicial and legal processes sa ating bansa. Wala tayong obligasyon sa ICC. So i-reveal nyo ito, ihayag nyo ito. Ito yung panawagan ng mamamayan. Sukang-suka na sila sa maruming laro ng politika. And I think hindi yan nakakaligtas doon sa observation ni Donald Trump na nagagamit ang ICC, nagagamit ang digma-digmaan sa China upang gawin ang kaguluhan sa ating bansa. So, Ang kaguluhan, Brother Pambansang Loyal and Sir Co-op, hindi nanggagaling sa mga Duterte. Sila ang ginagamit na sangkalan upang i-justify ang kaguluhan at maruming politikang laro ni Marcos at ng kanyang mga alipon. so ano magiging ano niyan? Ano ang magiging benepisyo nila sa ginagawa nila? Sina Marcos, Oo. yun ang mali nila. They underestimated and they continue to underestimate yung kaalaman ng taong bayan. Ayun. Akala nila mawawasak at mawawala ang political value ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte. The good deeds at yung legacy ng mabuting pamamahala, isa-isibong pamumuno, at ang pagmamahal sa interes ng ordinaryong mamamayan at paglaban sa terorismo, droga at kriminalidad at korupsyon, you can never erase that. No matter how many times mo ipatawag sa tuwadkom si Duterte, lalo pa itong ex-NPA na sinipa ng NPA dahil sa kabulastugan, itong si Paduano. Oo, nagpa-contempt din sa akin yan. Alam niyo ba kung anong record niyan? Ang una niyang Operation Sparrow noong early 80s yata yun. Binanatan nila ang pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. Patay. Hindi. Napatay ng kasama niya. Pumunot siya ng baril at tutukan ng pulis. Sabi ng kwento ng mga NPA na nakasama ko, yung dati niyang kasama noong early 80s, nabitawan niyang 45. Natakot? So, ang backup ang bumira. Huwag kang magmagaling. Bobo pala yun. So, kung mayroon dapat imbestigahan sa AGK, sila. Kasi sila yung Sila pumamatay. yung gumugurgur sila eh. Ngayon, nag-congressman ka lang, magpasalamat ka kay late Danding Kuhangko. Dahil siya ang nagbuo ng party list mo at nagpundo niyan. Kasi naging bodyguard yan ni Danding Kuhangko. Ano nga yung party list niya? Abang lingkod. Pero siya ay hindi abang lingkod, kundi lingkod ng mga oligarko at mga politikong ganit sa Hindi siya abang likod, abang mangmang siya eh. sa mga kababayan. Marami, hindi ko na muna po lulubusin ito. Patikim lang po ito ng aming collaboration ni Brother Pambansang Loyal at ni Sir Co-op. Abangan nyo po bukas or mamayang gabi. I'll try to have a 15-minute live video sa YouTube pagkatapos po ng aking mga kaibigan. Tulungan nyo po ang Ka-Eric Celis YouTube channel. Yan. Tulungan nyo rin po ang mga maliliit na mga media independent vloggers sapagkat sa kanila dumadaloy po ang talakayan ng katotohanan ng daloy ng lipunan at kasaysayan. Bagamat kami po ay iniipit, kami po ay naharas, tinatakot, hindi po tayo magpapatinag. Kaya I reach out to them bilang si Ka-Eric para magkaroon po ng ganitong talakayan. At huwag niyong kalimutan, iisa lang pong binuboto sa party list. Hingin ko na po sa inyo ito. Wala nang hiyaan ito. Hindi na ako mahihiya kasi hindi man para sa akin ito. Yan. Ang party list ng mamamayan para titindig po laban sa terorista, mga komunistang bulok, mga oportunistang politikong ganit at gahaman at mga kurakot sa bayan at magsusulong ng totoong agenda ng kapayapaan, demokrasya at mabuting pamamahala ang ating agenda. Ipanaw sambayanan po. Number 18.